Welcome to Pinas Insider. Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang dahil nga raw sa palala ng palala ang tila hidwaan sa pagitan ng dalawang pinakamataas na posisyon ng bansa, Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte, na nagdudulot ng kaguluhan sa mamayang Pilipino. Ito'y dahil sa di umano'y ambisyon ng Speaker of the House na nagresulta sa pagkawatak-watak ng unit team. At matapos kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang pahayag na itigil ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na tila hindi umano sinunod ng Kongreso, ay lumabas ang ugong-ugong na usapan sa social media na di umano'y sanay ibalik na lamang daw ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker ng Kongreso. Gaano kaya ito katotoo, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga, mga kababayan, dahil nga raw sa palala ng palala ang tila hidwaan sa pagitan ng dalawang pinakamataas na posisyon ng bansa, tila nagising na umano ang Pangulo at hindi pa nawawala ng pag-asa na magkaayos sila ni Vice President Sara Duterte nang sabihin ito sa isang pahayag na huwag magsalita ng tapos or never say never. Tapos itong hinga ng opinyon sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte, I really believe we have reached the point of no return. Ayon pa sa pahayag ni PBBM, and I quote, "Well, it was actually a private communication but na-leak na. Yes, because that's really my opinion. It is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all our time. And for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup." Unquote. Ngunit tila hindi umano sinunod ng Kongreso naging pahayag na ito ng Pangulo. Ayon pa sa post ni Crisette Laureta Chu, binastos na ang presidente, empowered by Romualdez Soldia. It is a matter of time before Romualdez blandantly disrespect BBM. Dagdag pa nito, may BBM be reminded, Martin is ruthless. He will do everything so Sara will be impeached so he can force the hand of the president to make him VP. When he becomes VP, kawawa si BBM. Mas kawawa si BBM na si Martin ang VP niya kaysa Sara. Martin has no scruples, is ruthless, is ambition, and may BBM remember that growing up, he and Martin were not close. And may BBM remember that if Martin can do to Gloria Arroyo what he did to her, considering he was her mentor and political mama, he can do worse things to other people. After all, Martin is a son of his father. And may BBM remember what people always said Martin's father did to his father. Unquote. Ayon sa ilan nating mga kababayan, upang makabawi si PBBM kay Vice President Sara Duterte, ay lumabas ang ugong-ugong na usapan sa social media na di umano'y sanay ibalik na lamang daw ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker ng Kongreso. At ayon pa sa kanila, dapat tanggalin si Tambaloslos. Dito natin malalaman kung may laman pa ba ang kaba ng bayan. Good luck, GMA. Inagaw lang naman ni Tambaloslos yan ang pagka-speaker kay Gloria. Dapat ibalik si Gloria bilang speaker ng Kongreso. Mas may alam sa patas na pagpapanday ng batas at higit na mas maraming karanasan kaysa kay Tamba na pansariling interest lang ang iniisip, hindi naman para sa bayan. Sana'y makinig si PBBM para makabawi siya kay VP Sara. Palitan na lang sana niya ang speaker kasi ito ang sumira ng unit team. Ang ganda ng samahan nila sa simula. Pero nung umiksena na itong si Martin, naglaho na lamang bigla ang unit team at naging magulo na ang administrasyong Marcos. Gising PBBM. Unquote. May bulong-bulungan. Marcos at Tamba nag-aaway na.
Hindi na maganda ang kanilang sa madaling salita, nagpapataasan ng ihi. Puntahan natin yung awayan. Marcos, Tamba. Meron nga bang nabubuong pataasan ng ihi yung dalawa? Ito. Pakinggan nyo mabuti. Umugong ang bali-balita na hinarang umano ni Pangulong Marcos Jr. ang planong paghahain ng impeachment complaint laban po yan kay Ito, matagal ng pangarap Matagal na yan. Lumalabas na nga yan sa Kongreso. Yung impeachment na yan. Sinabi pa ng tao mo, Marcos. Huwag niyong i-deny. Sabi pa nga ni BBM, ay ni Bobong Gadon. Ni Gadon, sabi niya, sigurado next Congress ihahain na ang impeachment. Tao mo yun, sekretary mo yun, Marcos, di ba? Kaya kayong Quadcom, wag nyo nga matanggi-tanggi na wala kayong plano sa impeachment. So may impeachment. Pinagpaplanuhan na, inawat ni Marcos. Vice President Sara Duterte. Pero ilang mambabata sa Kamara ang nagsabing wala pa silang natatanggap na anumang utos mula sa Pangulo ukol sa nasabing usapin. Eden Santos sa balita. Speaker, may direktiba po ba sa impeachment? Tikom ang bibig ni House Speaker. Kadali namang sabihin di ba? Meron naman direktiba sa impeachment. Kung wala, hindi, wala. Simple. Adik ka ba? Hindi. Ako tanungin mo, hamunin kita ng drug test araw-araw. Sasagutin kita agad, hindi ako adik. Pero kung adik, hindi ka sasagutin. Ganyan yung ginagawa. Kailan kayo magpapadrug test? Martin Romualdez, kung may direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa pagpigil sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si Romualdez ay dumalo sa Bicameral Conference Committee para sa 2025 National Budget. Hinarang umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang planong impeachment complaints laban kay BP Sara. Sa mensahe ni mensahe to ni Atty. Taberna. BBM sa mga leader ng Kongreso na lumabas sa FB page ng broadcast journalist na si Anthony Taberna ay sinabi niya na si Sara ay hindi mahalaga kaya huwag maghain ng impeachment complaint. Yan. Sinabi ni Atty. Taberna, nag-message daw doon sa GC siguro ito ng mga ng Congress. Kasi sino ba magpapa-impeach? Alangan namang Senado. Alangan naman ako. Wala na, di ba? Sino ba magpapa-impeach? Alangan naman kayo, di yung Kamara. Ito sabi, in the larger scheme of things, Sara is unimportant. So please do not file impeachment complaints. It will only distract us from real work of government. Wow, Nax real. Wala ka nga nagawa sa continuity pambira ko. But anyway, pinahihinto yung impeachment. At alam naman natin yan, nakahain na yan. Tinutulak na yan ng bata. Itamba na sila Castro, sinasabi pa yan ni Gadon, di ba? Pero pansinin mo, bakit siya nag-GC? Ba't nag-GC si Marcos? Maraming dahilan. Una, ito yung una. Itong unang posible. Itong dalawa, may girian na. Si Marcos at si Tamba. Kasi pwede mo namang sabihan, oy, Tamba, pahintuin mo na nga yung mga tao mo na yan. Ayaw ko ng impeachment. Tapos, bakit ka mag-GC? Di ba? May mga ganyan Pwede mo namang diretsuhin Ba't ipadadaan mo sa GC? Tama ba ako? Tama-tama. Naku, may mga GC rin. Alam ko yan. Huwag tayong maglokohan. Di ba? Pwede mo namang diretsuhin kung wala kayong pataasan ng ihi. To the very least. Baka nga may away na tong dalawang ito. Di ba? Kasi, bakit mo i-GC? Ibig sabihin, binaypas mo si Tamba. Kahit presidente ka, siyempre, hindi mo naman dapat i-bypass si Tamba. Dapat si Tamba pa rin na magsasabi doon sa mga tao niya. Siya yung paimbestiga ng paimbestiga Gumagastos na nga dyan Di ba? Kasi dyan na nga napupunta yung pera ng taong bayan. Ano bang ginagawa nitong mga Quadcom kung hindi araw-araw? Puro imbestiga sa Duterte, imbestiga kay PRRD, imbestiga sa DepEd, imbestiga kay BP Sara, imbestiga. No, saan na napupunta oras nila? Sa investigasyon. Di ba? Obviously, meron silang gusto mangyari kay BP Sara. Binaypas nito. Kaya yan posibleng may awayan. Pangalawang possibilities dito.
Pangalawa, hindi siya sinusunod ni Tamba. May sungay din. May sungay din ng animal. Kung hindi siya, animal talaga, kung ang naglagay sa'yo, yung presidente, pinsan mo, hindi ka naman, ano bang credentials niyan si Tamba para maging speaker? Wala, di ba? Kaya lang naman nandiyan niya kasi sip-sip kay Marcos, pinsan ni Marcos eh. Real talk po. So, anong ano dyan? Hindi siya sinusunod ni Tamba, di animal nga. Kung hindi niya sinusunod, di ba yung naglagay? So, hindi siya sinusunod, so dumiretso siya sa tao. Tigas ng ulo mo eh. Sinabi ko ng stop na yan, hindi ka umi-stop. Diretso na ako sa tao mo. Doon na ako mag-group chat. Di ba? So, it's either matigas ang ulo ni Tamba or weak talaga to si Marcos. Or parehas. Kaya hindi siya sinusunod ni Tamba, totoong weak siya. At kaya naman hindi sumusunod si Tamba, dahil talaga matigas ang ulo kasi dati pa yan eh. Di ba? May nagkukwento nga sa akin, hindi ko alam kasi di pa ata ako buhay nun. Oh. Ang problema din daw nung tatay na Marcos yung Romualdez din. Kwento lang sa akin yan, hindi ko po alam ha. Hindi ko na inabot yan. Pero parang ganito rin eh. History repeating itself kung totoo yung kinuwento sa akin. Oh. Di ba? Gate pa ng Pangulo na makakagambala lamang ito sa tunay na At ito pa ang pangatlo. Mamaya sasabihin ko sa inyo. Ang posibilidad, bakit to nag-message pang ganyan? hangarin ng gobyerno na pagpapabuti ng kalagayan ng lahat ng Pilipino. Sina Senate President Francis Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez ay parehong dumalo sa Economic Managers Meeting sa Malacanang na pinangunahan ni Pangulong Marcos. Naks. Ilang kongresista naman ang nagsabi na wala pa silang natatanggap na utos mula sa Pangulo. Wala pa. Tingnan mo ha, itong Quadcom. Mga lagi sagot nila, wala pa. Hindi pa. Namin, kasi pwede naman, hindi, walang impeachment, tapos. Wala pa, hindi pa. So, ibig sabihin, talagang pinaplano nito. Kaya wag niyong i-deny na Quadcom naman. Niloloko niyo ba kami? Presidente na nga yung nag-message sa inyo eh. So, ibig mong sabihin, sinungaling yung presidente? Sa tingin nyo, sino sinungaling dito sa dalawang ito? Etong Quadcom? O yung presidente? Huwag na nga daw i-impeach tapos sasabihin nyo wala kayong natatanggap. O may sinungaling sa inyo. Ginagago nyo ba ang presidente? Gago. Sir, may direktiba po ba sa inyo sa issue ng impeachment? No. Wala pa so far. Oh, may direktiba sa inyo ng impeachment? Wala pa. Wala pa so far. Meron yan. Kaya lang, wala pa. Ang tanong lang dito, sino ba sinungaling? Eto, mamang ito, o si presidente. Pinahihinto na nga eh. Tingnan natin kung ano mangyayari. Wala. Kahit sa Wala pa. Puro sila, wala pa. Hoy! Eto, tanong lang, huwag kayong magagalit ha, kasi yung huling nagtanong taga-Eseminay, taga-Eseminay pa man din ako, kinulong nyo, kinontempt nyo. Tanong lang, baka nagpapataas lang kayo ng presyo. Pagka tumaas na yung presyo ng proyekto, tanong lang po yan, nagtatanong ha, hindi ko kayo pinagbibintangan. Baka pag, saka nyo ihain yung impeachment, depende sa, depende saan? Depende sa apathy. Apathy. Ba't napunta sa apathy? Ewan ko itong mga ito. Ang gugulo nitong mga congressman natin. sinong congressman? So sinasabi mo, sinungaling si Marcos. Oh. Hindi ko daw alam sa iba, pero sa akin wala pa. Sinungaling si Marcos, gano'n. Opo, pero kayo, wala. Una nang inihayag ni dating Senator Ay, wag mo natin Antonio pansinin Trillanes to. IV Walang kwenta na handa yan. ng ihain ng impeachment complaint laban kay Ito masasabi ko ha. Pangatlong dahilan. Mas gusto kong background si BP Sara, ayokong background yung sundalong kanina yun eh. Alam mo, itong sundalong kanina ito, tsaka yung tropa niyang dilaw. Dilawang tae na yan. Sorry, pasensya na doon sa mga kakain. Inodoro na kasi yan. So, sausaw lang yan ng sausaw. Speaking of sausaw, ito yung isang dahilan, ha? Simulan na natin yung sausaw. Kasi, speaking of dilaw, okay? Ang dilaw kasi, kahit mga bashers, makinig kayo dito, ha? Alam kong mapapaho kayo dito, pero masakit to, pero ito, totoo. Laos na kasi ang dilaw. Aminin na natin. Ang talagang relevant ngayon ay Duterte Marcos. Aminin na natin. So, ang dilaw, wala yan. Kaya nga ang dilaw, kumakampi kay Marcos
para magiba yung malakas. Because they know, pag nawala ang Duterte, kaya nilang tibagin ng Marcos. Remember this, lumakas lang naman ng Marcos because of BP Sara, nagkaroon na ng fracture. Diba? Nagkahiwalay na. At tinalo pa nga ni Leni, eto si Marcos. Posible, kung si Sara ay tumuloy pagka-presidente at si Marcos ay nag-vice president ulit, ay nag-president, baka mas mataas ulit ang boto ni Leni kay Marcos. That's reality. But for now, ang malakas kasi ngayon, Duterte, Marcos, kasi sila yung incumbent, sila yung nakaupo. So naitsapuera itong dilawang inodoro. Kaya nga, kinakampihan nila yung Marcos, kinakain nila yung suka nila, yung sinuka nilang mga Marcos, kinakain nila ngayon kung gaano sila kadiri. Dahil hindi nila matibag ang Duterte. Pag natibag ang Duterte, saglit lang yan ng Marcos. Baligtad yan, hindi nila kakayanin ng dilaw. At alam nila yan. At alam ni Marcos yan. Kaya nga siguro posible na hindi pinatuloy ni Marcos ang impeachment dahil kakampi niya ang dilaw ngayon. Sa ngayon, lumalabas na parang hero ng dilaw si Marcos. So magkakampi sila. Hindi siya ginagalaw ng dilaw ngayon. Pero kung sukali man, ma-impeach si BP Sara at nag-aklas ang taong bayan na galit, hindi na kailangan ng dilaw si Marcos. Manunood na lang yan sa sideline. For the meantime, hindi kakayanin ni Marcos ang sigaw ng buong Pilipinas dahil maraming nagmamahal sa Duterte. Naiintindihan nyo? Mahihirapan ngayon to si Marcos. Nagets nyo? So maiitsapuera siya. Baka mamaya umuwi na naman ng Hawaii yan. Nagigets? May balita pa na may saka na, sa ibang topic yan. Kailangan nilang nasa pwesto ngayon. Ang possible niyan, maiitsapuera. Mauupo ang Duterte, hindi na kailangan ng dilaw si Marcos dahil wala na siya sa pwesto. Wala namang power yan si Marcos. He is weak. We know that. Tamba is only strong right now because of Marcos. Without Marcos, si Tamba is nobody. Wala namang mandatong malaki yan. Wala namang boto. Ayaw nga ng taong bayan dyan eh. So itsapuera na rin yung Tamba na yan. Dilaw ngayon. Sila ngayon. Yun yung possibility. Meron pang isa. Meron pang isa. Mamaya sasabihin ko ano sa tingin ko yung totoong dahilan. VP Sara, kinumpirma naman sa press briefing sa Malacanang ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan at DTI Secretary Maria Cristina Roque na bagaman kasama sa meeting ng economic managers ang dalawang leader ng Kongreso ay hindi naman natalakay ang nangyayaring political bickering sa bansa. Baka hindi natalaka yung political bickering sa bansa kasi baka mamaya loyalty check lang yan. Cheese! Ikaw ba magpapatuloy ng pagiging waiter mo sa asawa ko? Akin ka pa ba? Sabi siguro, yes, boss! O sige, cheese! Kinantahan ni Marcos, akin ka na lang. Ganon, posibleng ganon eh. Loyalty check. Di ba? Tiniyak din nila na wala itong epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. No, we did not. It was focused on the budget for 2025 and the need to prioritize our the funding of the high priority projects of government of this administration. But let me note that it's as we have indicated in our release yesterday. It's a business as usual for us, and I don't think that these political noises would have any impact on the economy. Actually, there are a lot of investment in our country. Matapang! Ito. Nawala pa silang Sabihin ko sa inyo yung next possible na dahilan bakit nag-message ng ganun si Marcos. Posible na nakikita na nila yung sigaw ng taong bayan. No? Inaawat nila. Dahil malilintikan na sila pare-parehas. Nag-i-strategize na lang yan na
Teka muna. Medyo mabigat nga. Mabigat nga ang Duterte. Kasi nabubuo na, dumadami na sa EDSA. Oy, mamaya! Kita-kita po tayo dyan. Ha? Maraming nagpupunta dyan, Banateros. Pero ako mamaya. Nagpunta kaming veterans, pero mamaya pupunta po ako dyan. Okay? Kita-kita tayo dyan sa EDSA. Yun nga, no? So, alam na nila yung lakas ng Duterte. So, nag-i-strategize sila. Ngayon, nag-message siya para kumalat. Diba? Kasi parang imposible naman bakit kumalat eh. Diba? Pwede naman yung tawagan isa-isa yan. No? Tama na muna yan ha. Tama na yung impeachment. Baguhin natin strategy natin. Para ipakita sa taong bayan, magaling siya. Siya pa rin ang bida, is in control, at hindi siya magbumukhang tanga kahit alam natin na talaga namang kaya lang sila napilitan na hindi ituloy yung impeachment dahil naiipon na yung tao sa EDSA. At marami nang sumisigaw sa social media. Tingnan ninyo. Yung video nilabas niya, pinagtatawanan pa. Ilan lang ang views nun? Ang balita ko nasa 200, 300. Mas malaki pa yung views ng iba kong videos. Samantalang si PRRD, milyon. Nung nag-live siya ng press con, si BP Sara, milyon agad. Kita nila yun. Alam nila yung lakas pa rin ng Duterte, kaya nagbago sila. No? Pwede rin pang-5, huwag tayo maniniwala. Huwag tayo maniniwala na pinahihinto. Kasi ganyan din ang sinabi nila about ICC. Hindi pa papasukin, ngayon iba na tono. Papakinggan daw nila ang ICC. At may bali-balita, naka-check-in na ang mga taga-ICC. Government-sponsored pa, di umano. Ang gumagastos dyan, ang gobyerno, dito sa mga tinutuluyan nitong mga hotels, nitong mga taga-ICC. No? So yan yung mga dahilan. Pero kung tatanungin nyo ako, ano sa tingin ko, in my opinion, huwag tayong maniwala sa message na yun. Hindi ako naniniwala na pinipigilan ni Marcos ang impeachment. Ginawa na niya yan sa ICC. Marami na siyang sinabi na hindi na tutupad. He doesn't know how to lead his country. Sinabi niya walang baril sa KOJC, ang daming baril. Alam po natin yan. Kaya itong tao na to, yung salita niya, if opinion ko tatanungin nyo, yung salita ni Marcos cannot be trusted. Hindi. As for me, ang nakikita kong paraan lang dyan, ituloy natin yung sigaw natin, yung hinaing natin sa gobyerno na ayaw natin tong ginagawa sa Duterte, ayaw namin tong bangayan nyo, ayaw namin yung ang nakafocus lang kayo dyan sa mga Duterte at hindi sa infrastructure, hindi sa gobyerno, hindi sa paglaganap at pagdami ng trabaho. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!